Hello mga friendship, and for today's video ay mag-a day in my life muna ako ngayon. Dahil na-miss ko nga kasing gumawa ng ganitong video. At dahil day off ko ngayon sa market, ay marami ako naka-schedule gawin. At eto nga ang una kong ginawa ngayon, nag-attend muna ako ng misa, nagsimba muna. At pagkatapos nga ay diretso na ako dito sa PhilHealth para magbayad. Hindi ko kasi ito magagawa kapag ako ay araw-araw may pasok sa palengke. Kaya itong mga ganito ang in-schedule ko ngayon, yung kailangan ng presence ko. At natutuwa nga ako dahil hindi lang pala pagbabayad ang magagawa ko ngayon dito. Binigyan na rin ako ng registration form para sa AKAP. Yun yung bagong program nila, yung libreng konsulta. At matagal ko na nga itong gustong gawin. At least ngayon, naka-register na ako. Ganon din ang aking dependent. At pagkatapos ko nga dito ay dumiretso na ako sa convenience store para bumili ng ilang kailangan. At nakakatuwa talaga dito dahil maraming mura. Parang gusto mong mga itry yung mga products nila. At very accommodating yung staff nila. At sa halagang 260 ay nakabili na ako ng 2 chocolate para sa anak ko na nag-aaral, toothpaste at wheat bread. Nabasa ko kasi sa social media or napanood ko na yung dark chocolate daw ay maganda sa mga nag-aaral or nagre-review para makatulong na rin sa kanya. At dahil nga nagugutom na ako, ay pagkarating ko ay kumain na muna ako. Wheat bread, banana, and tea ang aking umagahan. Kailangan kumain ng marami dahil marami akong schedule ng mga gawain ngayon. Kaya talagang nag-day off ako para dito. Yung paplanuhin mo na kagad yung mga dapat mong gawin. Whether gawaing bahay man yan or personal matters. At after kumain ay eto na, chararan, kunin na ang mga sinampay dahil may bago na uling isasampay. At eto nga ay gabi pa lang ay naiload ko na sa washing machine. Para tapos na kaagad at isasampay ko na lang. Para mas mapadali na yung gagawin ko dahil marami pa nakaabang na gawain. At while waiting nga sa kausap ko na magtataba sa harapan ng bahay, ay niliguan ko muna ang aking fur baby. Yes, at ligo time na nga uli ni Yunabi. Later this afternoon kasi ay dadalhin ko naman siya sa vet para sa deworming. Dapat kasi ay kahapon ko rin siya nadala sa vet kasabay ni Alexa, yung isa kong fur baby. Kaya lang kasi ay basang-basa siya sa ihi niya. Hindi ko alam, nagsuswimming yata siya sa ihi niya. Nagmamadali na ako kahapon. Wala na akong time para liguan siya bago dalhin sa vet. Kasi baka maabutan na ako ng closing time. At maya-maya nga ay dumating na ang kausap ko para magtabas nitong harapan namin. Kita nyo naman parang gubat na. Mabilis nga kasing lumago kasi nga tag-ulan. At kailangan na din talagang itrim itong mulberries namin kasi hindi siya masyado bubunga kung malalaki na yung kanyang mga sanga or madahon. Doon mapupunta, hindi sa bunga. At para nga mas mamunga, ay kailangan palaging itrim. At pag mga ganito nga ang gawain ay mas maganda kung nandito ako para masabi ng maayos or ma-check yung mga kailangan pang dapat gawin. At nung bandang tanghali nga ay nag-rest na muna ako bago ko gawin yung next schedule. At later na nga lang din ako maliligo at bihis dahil lobat na. At ayan, ready na kami ni Yuna. Pupunta na kami sa vet. Eto nga palang si Yuna ay senior dog na. Kaya medyo slow mo na siya kung kumilos. At medyo malabo na nga rin ang kanyang mga mata. Kaya kung minsan kapag bibigyan ng pagkain ay hindi niya alam kung nasaan.
ituturo pa namin. Dito ko na nga pala siya madalas dalhin. Libre lang dito ang anti-rabies at deworming. At dahil wala masyadong pets kanina nung dinala namin, ay saglit lang kami dito. Wala pang 5 minutes. At pag uwi nga ng bahay ay nag-lunch na muna ako. Magluluto sana ako ng sopas. Kaya lang meron pang natira na food. Ayun na lang muna ang kinain ko. Para maubos na at wala nang maging leftovers at di masayang. Kasi na-prepare ko na ito the night before hindi lang naubos. At dahil nga busy na rin ako, ay hindi na rin ako ganun kadalas mag-prepare ng food or magluto. Paminsan-minsan lang talaga or once or twice a week ako nagpe-prepare ng food. At ayan, kahit hapon na, 5 PM na, ay pumunta pa rin kami dito. Para nga makita na rin at itry itong bagong e-bike ng anak ko. At naku-curious lang ako kung paano ba i-drive itong sasakyan na to. Kasi nga marami akong nakikita ng ganito before pa. Kaya gusto kong mag-try or i-try. Ayos naman itong gamitin at parang madali lang. Pero kung talaga magdadrive ka ng ganito sa labas or highway or sa main road, mas maganda ay marunong ka na rin talagang mag-drive nung regular na sasakyan. Yung alam mo yung rules and regulations pagdating sa ganito para iwas aksidente or para hindi ka mapasali sa kamote drivers. Dapat alamin mo rin yung mga rules kapag magdadrive ka, kahit e-bike lang ito, para mas safe. Aba, nagre-reverse yan. Reverse na lang, para wala akong nakikita. O, yan na, tama na. Ano, sit straight naman. At nakaano din eh. Mama, wait, stop mo muna, preno. Stop, nasa na stop? Ayan, huwag ka malilito. Ito ang straight na gulong, nakaganyan. Pag kanan, ganyan, ganon. Okay na, okay. Gabo ng mata, hindi man. Pwede ka kumanan. O, signal muna sa kanan. Nasaan ang kanan? Ay, ano, brake muna, brake. Brake. Isang paa lang. Para hindi na malilito. Ito ang kanan. Sa taas. Taas, ito. Pagka kaliwa, baba. O. Kanan. Signal sa kanan. Kanan na yon. Oo. Tapos, kahit wag mo muna pindutin, iliko mo muna yung manibela. Wag mo muna mag-gas. Ayan. Dahan-dahan lang yung gas para hindi mo kain yung kabilang lane. Kasi dapat dito ka lang eh. At ayan, nung dinner time ay nag-try din kami sa Vietnamese restaurant. So kakaiba dito ang food kasi medyo kakaiba ang lasa ng gulay nila. Pero healthy food naman. Maninibago ka lang kasi hindi ka sanay. At ayan ang aking a day in my life. What a busy day. And I'm happy at marami ako nagawa at natapos. Thank you mga friendship for watching. Bye-bye!